Lumapit si Jasmine kay Arthur at sinabing may bagong misyon. Isinuot niya ang maskara at sumama. Habang nasa karwahe, tinalakay nila ang detalye. Nawalan ng komunikasyon ang baryo malapit sa Beast Glades, kaya ipinasisiyasat ito. Paalala ni Jasmine, kaligtasan ng prioridad at hindi kailangang pumatay ng halimaw. Pagkatapos, tinanong ni Arthur si Sylvie kung ano ang gagawin nito. Sagot niya, magsasanay siya sa malapit. Sinabi ni Arthur na ipapaalam nila kapag tapos na. Binati sila ni Sylvie at umalis. Pagdating sa baryo, napansin ni Arthur na maraming bakas papasok pero kakaunti palabas. Naisip niyang mangalap muna ng impormasyon. Sumang-ayon si Jasmine. Maingat silang lumapit at nagkubli. Wala silang nakitang tao kaya hinala ni Arthur ay may halimaw na umatake. Sinabi ni Jasmine na kakaiba iyon dahil walang bakas ng laban. Napansin nila ang kakaibang kristal at sinuri. Nagulat si Arthur nang makita ang mga taong nakulong sa loob. Lahat ng taga-baryo ay nakapresinta. May lumitaw na batang babae, takot at nanginginig. Tinanong siya ni Arthur, pero wala siyang alam dahil nasa gubat siya ng mangalap ng gamot. Umiyak ito at nakasiguro si Arthur na halimaw ang may gawa. Napansin ni Jasmine ang manipis na sinulid sa paa ng bata at sinubukang putulin. Pero bigla itong hinayla papunta sa gubat. Napilitan silang harapin ang halimaw. Susugod sana si Arthur pero pinigilan siya ni Jasmine, sinabing wala silang magagawa. Umiyak ang bata at humingi ng tulong, pero kinulong din ito sa kristal. Agad tumakas sina Jasmine at Arthur. Sa ibang lugar, may dalawang misteryosong tao. Binanggit ang alyansa ng tao, elf, at dwarf, isang kasundo ang ayaw nila. Sinabi ng babae na may daloy ang lahat. Itinuro niya ang Beast Glades at sinabing doon nagsasanay ang magdadala ng kinabukasan ng kontinente. Ipinakita ang kanilang mga mukha. Sinabi ng lalaki na iyon ang kinabukasang pipigilan nila at inaming may kakaibang saya ang gawain. Bumalik kay Arthur. Tinanong niya si Jasmine ang halimaw. Sagot niya, ito ay Arachne, isa sa 5 ayaw niyang labanan. 5 beses na niya itong nakaharap, pero minsan lang napatay kasama ang Twin Horns. Binanggit ni Jasmine sina Reynolds at Alice, at si Alice ang susi dahil sa emitter powers. Ipinaliwanag niyang mababasag lang ang sumpa ng Arachne sa pamamagitan ng emitter o kapag napatay ito. Mataas ang magic resistance at matigas ang baluti kaya walang epekto ang espada. Ayaw din ito sa araw kaya nasa malalalim na dungeon. Sinabi ni Jasmine na naturo na niya ang lahat kay Arthur bilang adventurer. Gusto niyang malaman ang plano nito. Tumingin si Arthur at sinabing babalik sila sa guild, maghahanda, at ililigtas ang baryo. Sumang-ayon si Jasmine. Pero biglang lumitaw ang Arachne sa likod nila at umatake. Itinulak ni Jasmine si Arthur nang makita ang sumpa. Siya ang tinamaan at unti-unting nakulong sa kristal. Sinabi niya kay Arthur na lumayo. Alam ni Arthur na kailangan niya itong iwan, naalala ang nakaraan, pero agad siyang umatake para harangin ang halimaw. Umatras siya habang patuloy ang pag-atake ng sapot. Mabilis niyang pinutol ang mga sapot gamit ang espada, gamit ang lakas ng dati niyang sarili bilang hari. Lumapit siya at sinubukang hiwain ang baluti. Dati sapat na ang isang hiwa, pero ngayon walang epekto. Napagtanto niyang kulang ang espada. Kaya pinasiklab niya ang apoy sa 2 espada. Sumugod siya at hinati ang baluti. Dahil sa apoy, tumagos ang talem. Muli siyang umatake at sinunog ang halimaw. Umatras siya, pero bigla siyang inatake at muntik madurage. Nakaiwas siya at naalala ang magic resistance nito. Hindi siya sumuko. Gumawa siya ng mga spike ng lupa at tinamaan ang halimaw mula sa ilalim. Nawalan ito ng balanse sandali pero umatake ulit. Sinabi ni Arthur na hindi ito uubra at pinagsama ang mahika at espada para sirain ang mga sapot. Pagkatapos, nagpakawala siya ng maraming matutulis na lupa na tumama sa halimaw at nagdulot ng matinding pinsala. Napatigil sandali ang Arachne sa lakas ng tama, pero agad itong sumugod kay Arthur para tapusin siya. Nakaiwas siya sa tamang oras at tumalon sa ulo ng Arachne. Dahil sa mga naunang tama, nabutas ng espada niya ang baluti nito at nagpakawala siya ng mahika mula sa loob ng katawan ng halimaw. Nakuryente ang buong katawan nito at nagsimulang magwala at mawalan ng kontrol. Sa kabila nito, nanatili si Arthur sa ulo nito at sinabing gusto niyang mabawi si Jasmine. Matapos makuryente ng matagal, tuluyang tumigil ang Arachne at bumagsak.
Saglit na ibinaba ni Arthur ang depensa, pero bigla itong umatake muli. Humarap lang siya at pinahinto ang oras, sabay sabing hindi nito alam kung kailan ito talo. Habang lumalapit siya, sinabi niyang may ipinagpapasalamat siya, tinulungan siya ng Arachne na maalala kung paano siya lumaban noon gamit ang espada. Pagkasiguro niya, sunod-sunod niyang hiniwa ang katawan ng halimaw at madaling nabutas ang baluti nito. Nang bumalik sa normal ang oras, nalaglag ang ulo ng Arachne sa lupa, tanda ng pagkatalo. Naalala ni Arthur ang dati niyang estilo ng pakikipaglaban. Pero kahit lumakas siya gamit ang mahika ng mundong ito, malayo pa rin siya sa lakas na gusto niya. Bumagsak siya sa lupa sa pagod at sinabing kailangan pa niyang magsanay. Wala siyang oras magpahinga dahil dumating si Sylvie at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi nitong may naramdaman siyang matinding galit mula sa kanya kanina. Hindi ito itinanggi ni Arthur, pero sinabi niyang ayos na siya at naayos na ang problema. Masaya si Sylvie na ligtas siya kaya binati siya ng swerte. Hindi agad naintindihan ni Arthur hanggang makita niya si Jasmine na nakatingin sa kanya ng galit habang may hawak na kutsilyo. Kinabahan siyang ngumiti at binati siya, sabay sabing mabuti at nabasag na ang sumpa. Lumapit si Jasmine at sinabing kaya niya siyang talunin ngayon. Kinabahang tumawa si Arthur pero napansin niyang hindi siya nagbibiro. Tinanong siya kung iyon lang ba ang masasabi niya, kaya natahimik siya sandali at humingi ng tawad. Inamin niyang nilabanan niya ang halimaw kahit sino ay ang utos nito at nagpadaig siya sa emosyon. Sa wakas, ibinaba ni Jasmine ang kutsilyo at pinatawad siya basta naiintindihan niya ang pagkakamali. Sinabi niyang natalo ni Arthur ang Arachne mag-isa, pero sinabi ni Arthur na iyon lang ang nagawa niya. Inamin niyang maaaring lakas iyon na kailangan niya, pero hindi iyon ang lakas na gusto niya. Tinanong ni Jasmine kung anong lakas ang gusto niya, at sinabi ni Arthur na gusto niya ang lakas para magprotekta. Ang kahinaan niya ang dahilan kung bakit nahiwalay siya sa kanyang ama, ina, at kay Eleanor. Kung mas malakas siya noon, naprotektahan sana niya ang mga mahal niya. Humingi ng paumanhin si Jasmine, pero sinabi ni Arthur na hindi niya kasalanan iyon at hindi na mababago ang nakaraan kaya kailangan niyang mamuhay ng walang pagsisisi. Pero pinaalala ni Jasmine na kung may mangyari sa kanya, masasaktan sina Alice at ang iba, kaya hindi siya dapat magpakabayani para sa kanya. Sinabi ni Arthur na hindi niya kayang iwasan iyon dahil mahalaga rin siya sa kanya. Nagulat si Jasmine at kahit medyo namula, sinabi nitong hindi niya siya mapapatawad sa ganoong bagay. Nilinaw ni Arthur na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, pero pinagalitan pa rin siya ni Jasmine at sinabing ang galing niya magsalita. Gayunpaman, ngumiti rin siya at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Ngumiti rin si Arthur at sinabing kunin na nila ang mana core ng Arachne. Pero paglingon nila, nakita nilang kinakain na ito ni Sylvie. Dahil wala na silang magagawa, nagpaalam sina Arthur at Jasmine sa mga taga-baryo bago bumalik. Pagdating sa guild, narinig ni Elijah na nilabanan ni Arthur ang Arachne at nagulat siyang nakabalik pa siya ng buhay. Sinabi ni Arthur na sinwerte lang siya, pero lumapit si Lucas at tinanong kung totoo ba iyon. Alam ni Elijah ang balak nito at pinagalitan siya, pero sinabi ni Lucas na normal lang magduda dahil hindi lumalabas sa ibabaw ang Arachne. Tinanong niya si Arthur kung nagsisinungaling siya. Sinabi ni Arthur kung ano ang kailangan para maniwala siya. Sagot ni Lucas, kailangan niyang makita ang mana core. Natahimik si Arthur at umiwas ng tingin si Sylvie dahil alam niyang kinain niya iyon. Dahil wala nang magagawa, sinabi ni Arthur na hindi nila nakuha ang mana core. Tumawa si Lucas at sinabing mas lalo lang kainahinala ang kwento niya, baka malaking gagamba lang ang nakita niya. Dahil hindi siya pinaniwalaan, inilapag ni Arthur ang ulo ng Arachne sa mesa bilang ebidensya at natahimik ang lahat. Napansin nila ang mata nitong may sumpa ng petrification, patunay na totoong Arachne iyon. Lumapit ang mga adventurer sa mesa sa gulat dahil hindi pa sila nakakakita nito. May isang adventurer na kumatok sa baluti at nagtaka kung paano iyon nahiwa ni Arthur dahil napakatigas. Tinanong ni Elijah si Lucas kung ano na ang masasabi niya. Napilitan si Lucas na aminin na mukhang hindi nagsisinungaling si Arthur, pero mayabang pa rin siya at sinabing kahit ganoong halimaw ay madali lang para sa kanya. Sinabi ni Arthur na tatawagin niya siya sa susunod kung kailangan niya ng tulong. Umalis si Lucas habang nakasimangot at sinabi ni Elijah na hindi talaga ito nagbabago. Pagkatapos, tumayo si Jasmine at sinabi kay Arthur na umalis na sila.
Makalipas ang ilang oras, nakauwi si Arthur at sinalubong agad siya ng kanyang nakababatang kapatid. Sinabi ni Reynolds na gusto niyang marinig ang pakikipagsapalaran ng bayani ng pamilya. Umupo sina Arthur at Jasmine at ikinwento ang lahat, at nagulat ang mga magulang niya nang marinig na natalo niya ang Arachne mag-isa. Si Alice ay nag-alala habang si Reynolds ay ipinagmamalaki siya. Sinabi niyang hirap na hirap sila noon laban sa Arachne, at sumang-ayon si Jasmine na halos 4 na beses silang muntik mamatay noon. Tinanong ni Reynolds kung paano niya nagawa iyon, at sinabi ni Arthur na sobrang tigas ng baluti kaya sa isang parte lang siya umatake at naisip niyang gagana ang mahika kung sa loob niya gagamitin. Biglang natauhan si Alice at pinapapikit sina Arthur at Jasmine para pagalitan. Sumunod sila at pinaalalahanan sila ni Alice sa pangako nilang hindi gagawa ng mapanganib na bagay. Sinabi ni Arthur na naaalala niya ang pangako, pero mahirap iyon para sa isang adventurer. Pero sinabi ni Alice na ang pangako ay pangako kaya dapat tuparin. Humingi ng tawad si Arthur, at tinanong ni Alice si Jasmine kung paano niya hinayaang mangyari iyon dahil ang Arachne ay isa sa 5 halimaw na dapat niyang iwasan agad. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Jasmine, at kahit ipinagtanggol siya ni Arthur, hindi pa rin pumayag si Alice. Sinabi niyang pumayag lang siya maging adventurer si Arthur dahil nangako si Jasmine na tuturuan siya ng lahat ng kailangan. Umiyak si Alice sa sobrang pag-aalala at galit. Hindi makapaniwalang nilabanan niya ang ganoong halimaw at nanalo pa. Naging seryoso rin si Reynolds at sinabi kay Arthur na sa susunod, dapat sundin niya ang sasabihin ni Jasmine. Pumayag si Arthur, at sinabi ni Jasmine na pinaimbestigahan na niya sa guild ang kaso ng Arachne. Nagpasalamat si Reynolds at sinabing babalaan niya si Helen at ang iba na mag-ingat. Sinubukan niyang pasayahin ang asawa niya at sinabing mapanganib ang ginawa ni Arthur pero kahanga-hanga ang nagawa niya, hindi ang pagpatay sa Arachne kundi ang makauwi ng ligtas. Tumigil sa pag-iyak si Alice at ngumiti, sabay sabing tama siya, pero pinaalalahanan si Arthur na huwag na siyang masyadong ipag-alala. Pagkatapos mapag-alitan, lumabas si Arthur para magsanay kasama si Jasmine at medyo nalungkot siya dahil napag-alitan siya. Sinabi ni Jasmine na si Alice talaga ang pinaka-nakakatakot sa kanila, at sinabi ni Arthur na naiintindihan na niya kung bakit. Sinabihan siya ni Jasmine na huwag na niyang galitin si Alice sa susunod, at pumayag si Arthur dahil alam niyang tama iyon. Makalipas ang ilang sandali, kumuha si Jasmine ng 2 training sword at sinabi na maglalaban sila ng walang mahika. Habang naglalaban sila, napagtanto ni Arthur na ang kulang sa nakaraang buhay niya ay ang bagay na ipinangako niyang poprotektahan sa buhay na ito. Para magawa iyon, kailangan niya ng mas malaking lakas, ang lakas para protektahan ang mga mahal niya. Pagkatapos ng laban, may naalala si Arthur at naisip kung ano na ang ginagawa ni Tessia. Sa ibang tagpo, makikitang tumatakbo si Tessia ng takot at nagtataka kung bakit walang nagbabala sa kanya. Mukhang sumasailalim siya sa matinding pagsasanay, at matapos niyang makaligtas sa isang sitwasyong muntik ikamatay, nagreklamo siya at sinabing dapat may nagbabala sa kanya tungkol dito. Kinabukasan, umupo si Tessia at ang kanyang grupo sa isang carinderia at nagplano ng susunod na hakbang. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Tessia na ang susunod nilang misyon ay manghuli ng mababangis na baboy ramo. Kinabahan ang kanyang mga kasama dahil sa teritoryo ito ng mga tao gagawin. Matagal nila itong pinag-usapan bago tuluyang magpasya na ituloy at maghanda sa pag-alis. Paglabas ni Tessia, may isang adventurer na sinubukang patirin siya, pero mabilis siyang nakaiwas at sinipa ito palayo. Nagdulot ito ng tensyon sa loob ng carinderia at naghanda ang ibang adventurer na umatake. Agad namang tumugon ang grupo ni Tessia sa pamamagitan ng paglikha ng pader ng tubig na kumulong sa mga kalaban, kaya nakatakas sila. Di nagtagal, may dumating na karwahe at sumakay sila upang simulan ang paglalakbay. Sa una, maayos ang takbo, ngunit biglang sumulpot ang mga bandido na nakasakay sa kabayo at sinugod ang karwahe. Lumaban ang grupo ni Tessia at madaling tinalo ang mga ito. Nabunyag na ang ugnayan ng mga elf, tao, at dwarf ay nasira ng matagal na alitan. Bagaman may kasunduang pangkapayapaan ang 3 kaharian, nananatili pa rin ang galit at kawalan ng tiwala ng mga mamamayan, kaya hindi tunay ang kapayapaan. Habang nagpapatuloy sila, mas marami pang tao ang sumusubukham uli sa kanila. Sa malayong lugar, isang lalaking nakahod ang nagmamasid gamit ang mahiwagang mapa.
Nagsimulang magtanong ang grupo kung bakit sila paulit-ulit na inaatake, hanggang mapagtanto nilang mahalagang target ang mga elf kaya sila pinaghahabol. Sa kabila ng panganib, hindi sumuko si Tessia. Iminungkahi niyang maglakad na lang sila kaysa gumamit ng karwahe. Habang naglalakad, nag-alala si Faye na kamumuhian sila ng mga tao kahit tumutulong lang sila. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Tessia. Nakarating sila sa isang nayon, ngunit agad silang pinalayas ng pinuno dahil lamang sa pagiging elf nila. Samantala, si Arthur ay tahimik na nagmamasid kay Lucas sa isang carinderia. Napansin niyang ang pamilya ni Lucas ang pinakamakapangyarihan sa Sapin Kingdom, kaya nakapagtataka na may dugong elf ito. Lumapit si Lucas kay Elijah at tinukso ito, tinatanong kung ano ang koneksyon ng isang tao sa pamilyang maharlika ng dwarf. Naisip tuloy ni Elijah kung may alam si Lucas tungkol sa kanya. Kalmado niyang sinagot na komplikado ito, at binanggit na napansin niyang may dugong elf din si Lucas. Ipinaliwanag ni Lucas na layunin ng pamilyang Wykes na lumikha ng malalakas na mage. Bago pa siya matapos, sumingit si Arthur at sinabing tinatanggap ng pamilyang iyon ang mga elf na bihasa sa mana, kahit hindi sang-ayon ng iba. Sa isip ni Arthur, maaaring bukas ang isip ng pamilya o handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. Gumawa si Lucas ng bowl ang apoy sa kanyang kamay at ipinahayag na gagamitin niya ang lakas upang maging pinakamakapangyarihang mage sa buong Deceden. Tungkulin daw niya iyon bilang miyembro ng Wykes. Hindi gaanong nag-react si Arthur at binati lang siya ng good luck. Nagulat si Lucas sa casual na sagot. Ipinaliwanag ni Arthur na magkaiba na sila ng layunin dahil hindi na niya kailangang maging pinakamalakas, kaya natahimik sina Elijah at Lucas. Di naglaon, dumating si Jasmine at sinabing may bago silang misyon. Mahaba raw ang paglalakbay, ngunit para kay Arthur, mukhang masaya ito. Samantala, sinusubukan ni Tessia at ng grupo na mangalap ng impormasyon tungkol sa mga mana beast sa paligid, ngunit walang gustong magsalita. Naiyak si Tessia sa pagkadismaya. Hindi ito ikinagulat ni Faye dahil alam niyang ganoon din ang reaksyon ng mga elf kung may taong pumasok sa kanilang teritoryo. Biglang may tumamang bunga sa ulo ni Tessia. Pagtingala niya, nakita niya ang ilang bata. Akala niya ipapagalitan niya ang mga ito, ngunit nagbigay pala ang mga bata ng mahalagang impormasyon mula sa silangan ng gagaling ang baboy ramo. Nagulat ang lahat. Samantala, patuloy silang minamanmanan ng mga misteryosong tao gamit ang mahiwagang mapa. Para sa kanila, hindi mahalaga si Tessia ngayon, kundi ang magiging papel niya bilang prinsesa ng Eleanor. Naniniwala silang ang pagkawala niya ay makakasira sa kasunduan ng tatlong kaharian, kaya nagsimula silang magplano ng pag-atake laban sa kanya. Biglang sumulpot ang isang higanteng mana beast at direktang sumalakay sa kanila, ngunit nakaiwas sila sa huling sandali. Nagtulungan silang umatake ng sunod-sunod, at sa dami ng pinsalang ibinigay, inakala nilang tapos na ito. Ngunit nagulat sila nang makita na buhay pa rin ito. Muli nila itong tinamaan ng mahika, ngunit wala na itong epekto. Nakapag-adapt ang halimaw at naglabas ng panangga laban sa lahat ng atake. Ang pagsalakay na ito ay planadong mabuti ng mga nakahod, na layuning pabagsakin ang kasunduan ng tatlong lahi sa pamamagitan ng pagpatay kay Tessia sa teritoryo ng tao. Napagtanto ng grupo na wala ng silbi ang kanilang mahika, kaya napilitan silang umiwas at tumakbo. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan si Vaya ng lumilipad na debris at bumagsak sa harap ng halimaw. Buti na lang at mabilis si Faye, ginamit niya ang tubig upang hilahin si Vaya palayo at iligtas ito. Iminungkahi ni Faye ang pag-atres, ngunit may plano si Tessia. Ginawa niyang pain si Faye, na umatake gamit ang tubig upang habulin siya ng halimaw. Nang nasa tamang pwesto na ito, ginamit ni Vaya ang lupa upang gumawa ng hukay na sumilo sa halimaw. Habang nakabaon ito, inangat ni Tessia ang mga bato gamit ang telekinesis at ibinagsak sa halimaw upang mapigil ito. Nakahinga siya ng maluwag, iniisip na tapos na ang laban. Ngunit nakawala ang halimaw at sumugod kina Faye at Vaya. Agad silang nailigtas ni Tessia gamit ang hangin. Saglit siyang napaisip, napagtantong tama lang ang iligtas ang kanyang mga kasama, gaya ng gagawin ni Arthur. Naalala niya si Arthur at sandaling nawala sa alaala, ngunit mabilis siyang hinayla ni Faye pabalik sa ligtas na lugar. Muling iminungkahi ni Faye at Vaya ang pag-urong, ngunit buo ang desisyon ni Tessia na tapusin ang laban. Napansin niyang ubos na ang kanyang mana, ngunit naalala niya ang itinuro ni Arthur.
Kumalma siya at hinigop ang mana mula sa paligid. Nang sumugod ang halimaw, sinalubong niya ito ng isang suntok na agad itong nagpabagsak. Napamangha sina Faye at Vaya, na pagtantong pinalakas niya ang sarili gamit ang mana mula sa loob. Samantala, napag-alaman ng mga nakahod na mas malakas si Tessia kaysa inaasahan, kaya nagpa siya silang maghanda ng mas makapangyarihang halimaw sa susunod. Matapos ang laban, nagulat ang grupo sa pinuno ng nayon, ngunit hindi man lang sila pinasalamatan, na ikinainis ni Tessia. Sinabi ni Faye na huwag umasa ng respeto mula sa mga tao. Maya-maya, lumapit ang mga batang nakilala nila at nagpasalamat sa kanila. Samantala, kinausap ni Virian si Cynthia at ibinahagi ang pagmamasid niya kay Tessia, pati ang panganib na hinarap nito sa laban. Hindi ito ikinagulat ni Cynthia dahil apo niya si Tessia. Inamin ni Virian na bagaman nais niyang akuin ang lakas nito, naniniwala siyang malaking bahagi nito ay dahil sa mga kaibigang tulad ni Arthur. Kalaunan, muling nagsama-sama ang grupo sa isang carinderia. Sinabi ni Tessia na babalik na sila ni Faye sa Xyres. Tinanong nila si Vaya, at sinabi nitong pupunta rin siya roon upang makita muli si Arthur. Nagulat si Tessia at tinanong kung paano niya kilala si Arthur. Ipinaliwanag ni Vaya na nakapunta na siya sa Xyres kasama ito. Matagal nang hindi nakikita ni Tessia si Arthur dahil hindi niya alam kung saan ito naroon sa lungsod. Di naglaon, napadpad si Tessia sa harap ng mansyon ng pamilya ni Arthur, kinakabahan sa sasabihin niya. Biglang sumulpot sina Alice at Ellie at nabangga siya, dahilan para mataranta siya at tumakbo palayo habang hinahanap pa rin kung nasaan si Arthur. Nakitang nakahandusay si Arthur sa dalampasigan ng isang isla. Maya-maya, dahan-dahan siyang tumayo at nagtaka kung paano siya napadpad doon. Nagsimula siyang tumakbo sa paligid upang alamin kung nasaan siya at kung saan dapat magtungo. Habang ginagawa iyon, bigla niyang naalala ang mga naganap bago siya mapadpad doon. Naalala niyang naglalakbay siya sakay ng kano kasama si Jasmine nang bigla silang abutin ng napakalakas na tsunami mula sa kawalan, at dahil sa dambuhalang alon ay nagkahiwalay sila. Agad na hinanap ni Arthur si Jasmine nang walang pag-aaksaya ng oras. Habang patuloy siyang naglalakad sa lugar, bigla niyang natagpuan sina Lucas at Elijah na nakahandusay rin sa lupa, basang-basa sa tubig dagat. Ipinaliwanag ni Arthur kung paano siya napunta roon, at ibinahagi rin ng dalawa ang sarili nilang sinapit upang maunawaan nila ang nangyari sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Arthur na tumanggap siya ng komisyon mula sa pamilyang Helsty upang manghuli ng mana beast, ngunit inabutan siya ng matinding bagyo habang nasa biyahe. Sinabi naman ni Elijah na ipinadala siya ng guild upang imbestigahan ang pagkawala ng ilang bangkang pangisda malapit sa mga sakahan, at habang ginagawa iyon ay nasangkot din siya sa parehong bagyo. Hindi direktang ipinaliwanag ni Lucas kung paano siya napadpad doon, ngunit nauunawaan ni Arthur at Elijah na masyado lamang siyang mayabang upang amining tinangay rin siya ng bagyo gaya nila. Pagkatapos nito, nagsimula silang mag-isip kung paano makakaalis sa isla. Nagkasundo silang kailangan nilang maghanap o gumawa ng bagong bangka upang ligtas na makaalis. Gayunman, mas inaalala pa rin ni Arthur ang kinaroroonan ni Jasmine kaya hindi siya lubos makapag-focus sa plano ng pagtakas. Gayunpaman, buo ang tiwala niyang kung nakaligtas siya sa bagyo, tiyak na buhay rin si Jasmine at nasa malapit lamang. Pagkatapos, kinausap ni Arthur si Sylvie sa pamamagitan ng telepatiya at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Inutusan niya itong hanapin sa dagat at kalapit na mga anyong tubig ang anumang bakas ni Jasmine upang mas mabilis silang magkita muli. Samantala, ipinakita si Jasmine sa kabilang dulo ng baybayin. Malayo sa kinaroroonan ni Arthur, malakas niyang tinatawag ang pangalan nito ngunit walang tugon. Matapos ang ilang sandali, lumuhad siya at sinisi ang sarili, sinasabing kasalanan niya ang lahat at siya ang dahilan ng kanilang pagkakahiwalay. Nagsimula siyang magbalik tanaw sa usapan nila noon ni Reynolds. Sa alaalang iyon, sinabi ni Reynolds na ang mga adventurer ay kadalasang humaharap sa mga panganib na mas malala kaysa sa nakasaad sa kanilang misyon. Dahil dito, inisip ni Jasmine na maaaring minamaliit ng mga guild ang tunay na hirap ng kanilang mga trabaho. Sumang-ayon si Reynolds na posible iyon, ngunit nagbigay rin siya ng isa pang paliwanag. Na maaaring may tao o grupong sadyang kumikilos laban sa three-way treaty at sinasadya ang mga aksidenteng ito. Alam din ni Reynolds na hindi sapat ang impormasyong iyon upang pigilan si Arthur sa pagtanggap ng mga misyon. Kaya sa halip na hadlangan siya,
Nakiusap siya kay Jasmine na maging labis na maingat tuwing kasama niya si Arthur at bantayan ito sa abot ng kanyang makakaya. Nangako si Jasmine na gagawin niya iyon at mananatiling mapagmatsyag. Habang hinahanap niya si Arthur, nakasalubong niya ang dalawa sa mga gwardya ni Lucas. Ipinaliwanag ng mga ito kung paano sila napunta roon. Habang nag-uusap sila, napaiyak ang dalawa nang mapagtanto nilang lubusan silang nahiwalay kay Lucas. Samantala, ginamit ni Lucas ang kanyang dimensional ring upang maglabas ng camping equipment. Namangha si Arthur dahil iyon ang unang pagkakataong nakakita siya ng dimensional ring sa totoong buhay. Pagkatapos nito, nagtayo sila ng tolda at naghanda ng simpleng matutulugan. Ngunit kakaunti lamang ang kanilang pagkain. Dahil dito, pumasok si Arthur sa kagubatan upang maghanap ng supply. Nangolekta siya ng isda at kabute para sa pagkain, saka inutusan si Lucas na magluto gamit ang fire magic nito. Pumayag si Lucas at nagsimulang magluto. Sa una ay hirap siya, minsang nasusunog ang isda o kulang sa luto, ngunit unti-unti rin siyang gumaling matapos ang ilang pagsubok. Sa kalaunan, matagumpay din siyang nakapagluto ng maayos na inihaw na isda. Pagkatapos nito, sabay-sabay silang kumain sa paligid ng apoy. Habang kumakain si Arthur kasama sina Lucas at Elijah, naalala niya ang mga panahong kasama niya ang kanyang pamilya noong bata pa siya. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, nagdulot iyon sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Arthur na habang naghahanap siya ng pagkain kahapon, sinuri rin niya ang buong isla. Batay sa kanyang nakita, sila lamang ang tao roon. Natagpuan din niya ang mga bangkang sinakyan nina Lucas at Elijah papunta sa Pampang, ngunit sira ang mga ito at hindi na mapapakinabangan sa pagtakas. Dahil dito, naglatag si Arthur ng dalawang posibleng plano. Una ay maghintay ng saklolo, dahil tiyak umano siyang hahanapin siya ni Jasmine. Ikalawa ay ang subukang lisanin ang isla sa sarili nilang paraan. Ipinaliwanag niyang hindi naman ganoon kalayo ang mainland kaya maaari nila itong marating. Ngunit biglang sumingit si Lucas at sinabing walang saysay ang alinman sa mga planong iyon. Inilabas niya ang kanyang scroll at ipinakita ang target ng kanyang misyon, isang mana beast na kayang kontrolin ang panahon. Bagaman limitado lamang ang kapangyarihan nito, ipinaliwanag ni Lucas na hanggat buhay ang halimaw, imposibleng makatawid sila sa dagat ng ligtas. Batay sa kanyang impormasyon, naniniwala siyang nagtatago ito sa isla. Sumumpa siyang susunugin ito hanggang abo at agad sanang aalis, ngunit pinigilan siya ni Arthur at iminungkahing sabay-sabay silang pumunta upang mas ligtas at epektibo. Kasabay nito, matagumpay na natagpuan ni Sylvie si Jasmine at sinabing buhay pa si Arthur. Labis ang ginhawang naramdaman ni Jasmine, ngunit alam niyang kailangan niyang kumilos agad upang mahanap siya. Samantala, sina Arthur at ang iba ay nagkukubli sa harap ng kinaroroonan ng mana beast habang maingat na binabalak ang kanilang pag-atake. Naunang umatake si Lucas sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng fireball sa kuweba. Ngunit pamalya ito at nagpaulan ng naglalakihang bato palabas. Mabilis na kumilos si Elijah at iniligtas si Lucas gamit ang earth wall upang harangin ang mga debris. Nagmalaki si Lucas at inakalang napatay na ng kanyang fireball ang halimaw. Ngunit biglang gumuho ang kuweba at tuluyang lumitaw ang mana beast. Agad itong nagpaputok ng energy ball, ngunit hinarang iyon ni Arthur gamit ang kanyang espada. Saglit na nataranta si Lucas, ngunit pinilit niyang pakalmayan ang sarili upang hindi mapansin ni Arthur ang kanyang takot. Sumugod si Arthur sa halimaw habang nagbibigay ng suporta si Elijah mula sa likuran. Sunod-sunod ang mga atake ni Arthur gamit ang espada, ngunit walang epekto ang mga ito. Agad na naghihilom ang mga sugat ng halimaw. Napansin ito ni Arthur at mabilis na nag-isip ng paraan. Inutusan niya sina Elijah at Lucas na magpalit ng pwesto sa kanya. Nagulat ang dalawa. Pumwesto si Elijah sa harapan kasama si Arthur, habang si Lucas ay inilipat sa likurang suporta. Muling umatake si Arthur gamit ang espada, at kasabay nito ay lumikha si Elijah ng maraming earth spikes na bumaon sa katawan ng halimaw. Ginamit nila ang mga spike upang punan at selyuhan ang mga sugat nito. Doon napagtanto ni Arthur na kapag nakabara ang mga sugat nito, hindi ito makakapag-regenerate. Inulit nila ang estratehiya, unang aatake si Arthur, saka isil ni Elijah ang pinsala gamit ang earth spikes. Sa wakas, bumagsak ang mana beast. Nagdiwang sina Arthur at Elijah sa mabilis na high five,
ngunit inangkin ni Lucas na siya ang may pinakamalaking ambag. Gayunpaman, biglang nagbago ang sitwasyon nang muling gumalaw ang Mana Beast, hindi pa pala ito patay. Agad na sumugod muli si Arthur habang iniisip kung gaano pa katagal niyang kakayaning lumaban dahil nauubos na ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, dumating si Jasmine. Mabilis siyang tumatakbo patungo sa isla at namataan si Arthur sa malayo. Lalo pa niyang binilisan ang takbo at sumugod diretso habang papatama na sana si Arthur ng panibagong atake. Dumating si Jasmine at tinapos ang Mana Beast sa iisang malakas na hampas. Pagkatapos, agad niyang nilapitan si Arthur at tinanong kung ayos lang ito. Napatingin sina Elijah at Lucas sa kanya nang may matinding pagkabigla dahil sa isang atake lamang ay natalo niya ang halimaw. Kalaunan sa paglubog ng araw, humingi ng tawad si Jasmine kay Arthur at sinabing ikinalulungkot niya ang nangyari. Sinabi ni Arthur na huwag na siyang mag-alala at masaya lamang siyang dumating ito sa oras upang iligtas siya. Samantala, hinahabol ni Elijah at Lucas si Sylvie dahil hawak nito ang mana core ng halimaw. Sinubukan nila itong habulin ngunit nabigo. Bago pa nila maaga, mabilis na kinain ni Sylvie ang mana core. Kasabay nito sa Xyres, nakipagkita si Tessia sa kanyang grupo. Sinabi niyang hindi pa rin niya nakikita si Arthur at palagi silang hindi nagkakatagpo. Nagsimulang maghinala sina Faye at Vaya na hindi malas si Tessia, kundi kinakabahan lamang itong makita si Arthur. Agad itong tumutol at depensibong umalis nang walang dagdag na salita. Ngunit tama nga sila, talagang kinakabahan si Tessia na makita si Arthur. Matapos pag-isipan, nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagtungo sa labas ng bahay ni Arthur. Nag-atubili siya sa pintuan habang iniisip kung papasok ba siya o hindi. Ngunit bago pa siya makapasok, nasalubong niya si Reynolds. Labis siyang napahiya at agad tumakbo palayo, iniwang naguguluhan si Reynolds sa nangyari. Samantala, isang grupo ng mga lalaking nakahod ang nakatingin sa isang mahiwagang mapa. Maingat silang naghahanap ng isang halimaw na sapat ang lakas para sa araw ng paghuhukom. Pagbalik ni na Arthur at Jasmine sa Xyres, sinabi niyang mabuti at naihatid nila ito sa oras. Nagulat din siya nang makita siyang tumatakbo, dahil hindi niya alam na kaya niya iyon. Ipinaliwanag ni Jasmine na itoon lang ang wind mana sa paa, na itinuro niya noon. Nilinaw ni Arthur na hindi niya alam na posible iyon. Biglang may lalaking nakabaluti na lumapit upang bumati. Nakilala ni Jasmine ang lalaki bilang si Bold, isang AA rank adventurer. Ikinararangal daw nitong makilala siya at humingi ng pabor. May natuklasan siyang bakas ng pambihirang kayamanan at nais siyang isama. Tahimik na minasdan ni Arthur ang usapan, napagtantong mataas ang kakayahan ni Bold. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit tila sumisikip ang dibdib niya kapag malapit ito kay Jasmine. Isinantabi iyon ni Arthur. Pagdating sa bahay, inanyayahan agad siya ni Adam na magsanay. Naalala niya ang una nilang laban noong bata pa siya at mahina pa. Napangiti siya sandali, ngunit bigla siyang inatake ni Adam. Mabilis siyang umiwas at sumalakay mula sa itaas. Nagulat siya nang maarang ni Adam ang espada kahit mula sa likod ang atake. Gumanti ito, sinipa siya palayo, saka sumugod muli. Naghanda si Arthur, iniisip ang galaw ni Adam. Sa posisyon ng sibat, naunawaan niyang mula sa itaas ang atake. Tumalon si Adam at bumagsak ang malakas na strike. Napaluhod si Arthur ngunit nakapigil. Umatras si Adam, humanga sa depensa at paghula niya. Sinabi ni Arthur na tsamba lang iyon. Sagot ni Adam, matagal nang walang nakapigil sa galaw na iyon kaya mas lumakas na siya. Nagpasalamat si Arthur, ngunit lumapit ang Twin Horns at sinabing sobra si Adam. Sagot ni Adam, hindi na bata si Arthur kundi parang halimaw. Hinablot ni Eleanor ang sibat at pinagalitan siya. Tinanong ni Alice kung ayos lang si Arthur, sinabi niyang nanginginig lang ang kamay niya. Napansin ni Angela na hindi nagalit si Alice. Ipinaliwanag nitong bahagi iyon ng seryosong training, ngunit kinatatakutan niya kapag nasa panganib si Arthur na hindi niya mabantayan. Sinabi ni Helen na susunod ang archery, at idinagdag ni Duran ang earth magic. Ayon kay Angela, magtuturo siya ng wind magic bilang huli, na masayang tinanggap ni Arthur. Alam niyang mahalaga ang matututunan sa Twin Horns bilang AA rank, kaya sisikapin niyang matutunan ang lahat. Samantala, balisa si Reynolds sa loob ng bahay. Humingi ng paumanhin si Jasmine sa pag-abala. Sinabi ni Reynolds na ayos lang at tinanong ang pakay niya.
Tinanong ni Jasmine kung kilala niya si Bold. Kinumpirma ni Reynolds at sinabing veterano ito sa mapanganib na laban at bihirang masugatan. Kilala itong matibay at iginagalang sa guild. Tinanong ni Jasmine ang ugali nito. Sagot ni Reynolds, mabait at mahusay, at mahirap lampasan ang depensa nito. Ibinahagi ni Jasmine na inimbitahan siya ni Bold sa isang quest, ngunit nagtaka si Reynolds dahil may grupo ito. Nilinaw ni Jasmine na marami itong inaanyayahan kaya napaisip siya. Sinubukang hulaan ni Reynolds ang dahilan at tinanong ang opinyon niya. Sinabi ni Jasmine na baka naghahanap ng kapalit sa sugatang kasama, ngunit itinanggi iyon ni Reynolds dahil bihasa ang grupo. Idinagdag ni Jasmine na maaaring may alitan. Sumang-ayon si Reynolds at sinabing karaniwang dahilan iyon ng pagbuwag ng grupo. Pinaghinalaan ni Jasmine na ang quest ang sanhi. Inamin ni Reynolds na posible ngunit hindi dapat magpadalos-dalos. Pinayuhan siyang manatiling kalmado at patas bilang leader. Naalala ni Jasmine na madalas nitong tutukan si Alice, at kinabahan si Reynolds. Tumawa si Jasmine at sinabing magsasaliksik pa siya bilang leader. Sumang-ayon si Reynolds at hiniling na bantayan si Arthur. Pagkatapos, lumabas siya upang sumali sa training, ngunit katatapos lang ni Arthur at pagod na. Ngayon, si Adam naman ang nanita kina Helen at Angela dahil hindi rin sila nagpigil. Humingi ng paumanhin si Helen at sinabing nadala siya, habang sinabi ni Angela na hindi niya inaasahang ganoon kalakas si Arthur. Nagsorry rin si Duran, ngunit pinagalitan pa rin siya ni Eleanor. Halatang nag-aalala si Alice, ngunit kahit pagod ang lahat, inakala ni Reynolds na warm-up pa lang iyon. Masiglang sinabi ni Reynolds na siya na ang susunod, ngunit mariing tumanggi si Alice at sinabing tapos na ang training. Nadismaya si Reynolds, ngunit nang pilitin niya, binalaan siya ni Alice kaya napasuko siya. Lumapit si Helen kay Arthur at sinabing magpahinga muna siya. Sagot ni Arthur, ayos lang siya at tinanong si Jasmine. Ayon kay Reynolds, may sinisiyasat ito. Sinabi ni Alice na samahan niya muna sila, at pumayag si Arthur. Minsan naiisip niya kung bakit ang dali at natural ng mga salitang iyon at kung kailan siya masasanay. Sa guild, naghahanap si Lucas ng maayos na quest ngunit walang pumasa sa kanya. May alok na pangongolekta ng halamang gamot, paghahanap ng nawawalang mana beast, at pagtulong sa mage sa paglipat, lahat tinanggihan niya. Naiinis pa siya nang banggitin ang paglilinis ng imburnal. Ipinaliwanag ng mga bantay na dahil sa dami ng nasawing adventurers, mas maingat na ang guild sa quests. Inisip ni Lucas na dahil ito sa mas mapanganib na mana beasts, ngunit sinabi niyang madali lang niya itong matatapos, at sinang-ayunan siya ng mga bantay. Nagreklamo si Lucas na gusto niyang sumabak sa malaking quest bago pumasok sa akademya, ngunit wala siyang makita. Dumating si Sean at nagsabing may alam siyang bagay na babagay sa kanya. Tinanong kung kilala niya si Bold. Nang kumpirmahin ni Lucas, ipinaliwanag niyang lihim itong nagre-recruit para sa raid sa isang hindi pa natutuklasang high-ranked dungeon nang hindi alam ng guild. Tiniyak ni Sean na madali siyang makakasali dahil sa lakas niya. Tutol ang mga bantay dahil delikado ang hindi aprobadong quest, ngunit pinatahimik sila ni Lucas at sinabing mas kapaki-pakinabang si Sean kaysa sa inaakala nila. Umalis siya agad, di pinansin ang pag-aalala ng mga bantay. Samantala, kasama ni Arthur ang ina at kapatid sa pamimili. Sinusubukan ni Eleanor ang mga damit. Nang lumabas itong nakakyut na suot, nanahimik si Arthur, ngunit nang asarin siya ni Alice, sinabi niyang cute ito. Nagtampo si Eleanor at bumalik sa loob. Hindi naunawaan ni Arthur ang mali, at sinabi ni Alice na kailangan pa siyang turuan sa ibang bagay bukod sa pakikipagsapalaran. Sinubukan siyang paalalahanan ni Alice sa pakay nila, ngunit lumabas muli si Eleanor na nakaibang damit. Ngayon, agad sinabi ni Arthur na maganda ito. Natuwa si Eleanor, kaya tinanong ni Alice kung iyon na ang susuotin sa kaarawan, at pumayag siya. Pinagnilayan ni Arthur na habang tumatanda, mas angkop ang maganda, ngunit hirap pa rin siyang unawain at iniisip na mas madali pang lumaban sa halimaw. Masayang sinabi ni Alice na pipili pa sila ng sapatos. Nagulat si Arthur dahil akala niya tapos na, ngunit ipinaliwanag na kailangan din ng sapatos, accessories, at ayos ng buhok. Napilitan siyang ngumiti at tumawa ng alanganin, na pagtantong wala siyang takas. Samantala, tinanong ni Vio si Tessia kung nakita na niya si Arthur. Sagot ni Tessia, muntik na ngunit may abala. Bago pa siya makapag-isip, sinabi ni Fifth na kung nakita niya ito, hindi sila nag-uusap ngayon.
Agad sinabi ni Tessia na kapag naging reyna siya, ipapatapon niya ito. Sabi ni Vio, tila isa siyang tirano, at biro ni Fifth na pabilisin na ang revolusyon. Isinantabi iyon, nagreklamo si Tessia kung bakit hindi niya makita si Arthur dahil nami-miss niya ito. Sinabi ng mga kaibigan na baka hindi pa tamang oras. Ngunit iginiit niyang bilang prinsesa, dapat maayos ang lahat. Kaya sinabi ni Vio at Fifth na makikita rin niya ito at tiyak na nami-miss siya nito. Sapat na iyon para sumaya si Tessia, na ikinabahala nila dahil kahit simpleng salita ay nagpapagaan sa kanya. Tinanong ni Fifth kung may balita si Vian tungkol sa bagong quest. Nilinaw ni Tessia na kailangan pa nilang maghintay habang iniimbestigahan. Sinabi ni Vio na ayaw na niyang makasalubong muli ang kakaibang mana beast. Dagdag ni Fifth, iniimbestigahan na ito ng guild ngunit wala pang resulta. Hindi maintindihan ni Tessia kung bakit malaking issue ito dahil kaya naman niyang talunin ang kahit ano. Paalala ni Fifth na nakakalimot siya minsan sa posisyon niya. Habang nag-uusap, lumabas si Arthur mula sa tindahan kasama ang ina at kapatid, at napansin siya ni Vio. Ngunit paglingon ni Tessia, wala na siya. Tinitigan niya si Vio, na nagsabing nandoon talaga siya kanina. Samantala, palihim na pumasok si Arthur sa tindahan upang tingnan ang presyo ng dimensional rings. Gaya ng inaasahan, mahal ang mga ito kaya nag-alinlangan siya. Pumasok sina Angela at Helen, kaya humingi siya ng payo kung gaano kalaki ang espasyo ng pinakamura. Ayon kay Helen, ang 10 gold ay hindi pa kasya kahit ang pana niya. Naisip ni Arthur na walang silbi iyon, kaya nagtanong siya tungkol sa pinakamahal. Ipinaliwanag ni Angela na ang mamahaling rings ay kayang maglaman ng lahat para sa overnight camping, kaya mataas ang presyo. Sumang-ayon si Arthur. Habang nag-iisip, dumating ang ina at kapatid niya at nakita siya. Pinagalitan siya ni Alice sa pagtakas at pinaalalahan ng tumulong hanggang matapos. Wala siyang nagawa kundi sumunod at tapusin ang pamimili. Pag-uwi, pagod na pagod siya. Sinalubong siya ni Sylvie at tinanong ang nangyari. Ipinaliwanag ni Arthur na tungkol lang ito sa pamilya. Sinabi ni Sylvie na hindi niya masisisi sina Alice at Eleanor dahil sabik silang makasama siya. Nilinaw ni Arthur na alam niya iyon at nami-miss din niya sila. Isinantabi iyon, tinanong ni Sylvie kung kailan sila muling mag-a-adventure. Sagot ni Arthur, pansamantalang tigil dahil may kailangang ihanda. Sinabi ni Sylvie na madali siyang magutom at gusto na niyang umalis. Tinanong ni Arthur kung kulang ba ang pagkain, ngunit sinabi nitong hindi pagkain ang gusto, kundi mga bilog at kumikislap na bagay. Doon niya napagtanto na mana course ang hinahanap nito. Napaisip si Arthur na kailangan nilang bumalik sa pakikipagsapalaran dahil baka maubos ang pera. Ngunit naalala niyang 2 taon na ang lumipas at magtatapos na siya bilang adventurer bago pumasok sa Xyrus Academy. Malapit na ang oras, kaya marahil ito na ang huli niyang quest. Naisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Jasmine. Nagpasya siyang kausapin si Jasmine. Ngunit nang kumatok siya, ang ina at kapatid niya ang sumagot at pinapasok siya. Pagbukas ng pinto, napasigaw si Jasmine dahil ayaw niyang makita siya ni Arthur habang suot ang magandang damit. Nalito si Arthur, kaya ipinaliwanag ni Alice na gusto lang nilang suklian ang kabutihan ni Jasmine. Naalala ni Arthur na ayaw ni Eleanor tratuhing bata, kaya naisip niyang si Jasmine bilang matanda ay kabaligtaran. Kaya sinabi niyang maganda ito. Ngunit lalo lang napasigaw si Jasmine at tumakbo palayo, nahihiya. Naiwang litong-lito si Arthur. Ipinaliwanag ni Alice na nahiya lang ito. Hinabol niya si Jasmine at tinanong kung tatanggapin nito ang alok ni Bold. Sinabi ni Jasmine na hindi siya sigurado dahil nalaman niyang mag-isa lang itong kumikilos at wala ang dati nitong grupo. Idinagdag niyang kailangang maging maingat ang adventurers para mabuhay, kaya hindi na siya nagulat na humingi ito ng tulong. Napansin ni Jasmine na gusto ni Arthur tanggapin ang alok. Hindi niya itinanggi, ngunit nag-isip siya. Sa nakaraan niyang buhay, natutunan niyang umiwas sa panganib. Ngunit sa pagharap dito, nakatagpo siya ng bagong tao at karanasan. Napagtanto niyang ang pag-iwas sa panganib ay tila paglayo rin sa mundo. Sinabi niyang hindi pa siya sigurado, ngunit marahil ito na ang huli nilang quest. Dahil kakaunti ang matinong gawain mula sa guild, mas mabuting gawing makabuluhan kaysa mangolekta lang ng halamang gamot. Paalala ni Jasmine na ang buhay ang pinakamahalaga, ngunit umamin din siyang tama siya, nakababagot ang ganoong gawain. Kaya napagpasyahan nilang paghandaan ang huling misyon.
Nagpasalamat si Arthur at umalis sila. Pagkatapos mag-impake, sinabi ni Sylvie na hindi siya sasama dahil ayaw niya sa mamasamasang kuweba. Binati niya sila ng swerte bago umalis. Samantala, ang misteryosong lalaki ay may binabalak gamit ang mahika, ngunit hindi ito lubos na gumana. Hindi siya nagulat dahil mahirap kontrolin ang ganoong kapangyarihan. Gayunman, sapat na raw iyon. Dahil malapit na ang hangganan ng operasyon, panahon na para sa huling hakbang. Biglang nagmulat ang isang di kilalang halimaw sa kailaliman ng dungeon, at nagningning ang pulang mga mata nito. Sa wakas, nakasama ni Jasmine ang iba pang adventurer sa labas ng dungeon. Nandoon na sina Lucas at Elijah, at nagpakilala ang iba, nagsimula kina Reginald Bastian at Creel Masser, dalawang A-rank augmenter. Sumunod si Oliver Hembet, isang A-rank conjurer, pero base sa bato sa kanyang staff, napansin ni Arthur na emitter siya tulad ni Alice, at alam niyang malaking tulong ito sa grupo. Huli, nagpakilala si Samantha, isa pang A-rank conjurer, at nagsabing ikinatutuwa niyang makatrabaho sila. Pagkarinig ng lahat ng pangalan, nagpakilala si Arthur bilang Note, isang A-rank augmenter. Binanggit din ni Jasmine na isa siyang AA-rank augmenter. Kaagad pagkatapos, dumating si Broad at nagsabing magaan sa loob na may isa pang AA-rank sa grupo. Kahit nahuli, pinaalala niyang siya ang leader at nagpakilala bilang bagong AA-rank augmenter. Napansin niya ang mga dala ni na Arthur at Jasmine at inakalang wala silang dimension rings. Nilinaw ni Oliver na sana ilalagay niya ang gamit nila sa kanyang dimensional ring, pero puno na dahil kay Samantha. Nag-alok si Elijah na siya na ang maglalagay ng gamit nila dahil may espasyo pa siya. Ibinigay ni na Arthur at Jasmine ang kanilang dala at nagpasalamat. Pagkatapos, inanunsyo ni Broad na oras na para pumasok sa dungeon. Habang nasa loob ng kuweba kasama ang mga estranghero dahil sa imbitasyon ni Broad, inalala ni Arthur ang detalye, may napakalaking magic stone sa pinakailalim, isang likas na bato na kayang magpalakas ng mana at magsilbing power source. May kumuha kay Broad para kunin ito kaya bumuo siya ng grupo. Naunang sumama sina Lucas at Elijah at sila ang nagrekomenda kina Arthur at Jasmine. Dahil kasama ang tatlo, sumali rin si Arthur para matiyak ang kaligtasan nila. Habang naglalakad, tinanong ni Creel ang dahilan ng bawat isa. Sinabi ni Lucas na hinahanap lang ni Broad ang malalakas na A-rank kaya sumali siya. Nagulat si Creel sa simpleng sagot dahil tila wala siyang pakialam sa gantimpala. Sagot ni Lucas, hindi naman siya kapos sa pera. Sang-ayon si Samantha, mas gusto niya ang kredito sa pagtalo sa isang mapanganib na dungeon. Inamin ni Reginald na maganda yun pero may pamilya siya kaya kailangan niya ng pera. Sabi ni Creel, gusto niyang magbukas ng bakery kaya kailangan niya rin. Nilinaw ni Oliver na iba man ang dahilan nila, iisa lang ang layunin kaya dapat magtulungan. Maya-maya, narating nila ang pasukan. Gumamit si Broad ng liwanag na spell at maingat silang pumasok. Para kay Arthur, normal lang ang dungeon. Binanggit ni Broad na nagsiyasat na siya. Natuwa ang lahat, at inakalang alam na niya ang daan pababa. Ngunit sinabi niyang hindi siya umabot sa dulo, pero sigurado siyang tama ang landas. Madali sana, pero binalaan niya sila, ang mga nilalang dito ay immortal. Kahit mapatay, mabubuhay muli. Wala ring makukuhang mana course. Kaya walang pakinabang ang laban. Kaya tinawag itong Tomb of Terror. Sinabi ni Broad na dapat maging episyente at magtipid ng mana. Para kay Lucas, sapat na ang isang malakas na spell. Pinigilan siya ni Elijah dahil sa nangyari dati. Sumang-ayon si Arthur, pero nainis si Lucas at pinatahimik sila. Habang sumusulong, napansin ni Reginald ang katahimikan. Ayon kay Broad, walang halimaw sa lugar. Nainip si Lucas, pero binalaan siya ni Elijah. Binaliwala niya ito, sinabing walang malalakas na halimaw sa entrada. Tahimik na nainis si Arthur dahil hindi natututo si Lucas. Biglang nakita nila ang maraming matang kumikislap sa dilim. Binalaan sila ni Broad, napapalibutan sila ng Batrunners. Tumalo ng isa kay Samantha, pero agad siyang itinulak ni Jasmine at nilipol ang mga kalapit na halimaw sa isang galaw. Sumabak ang lahat sa laban. Pinayuhan ni Broad na magtipid ng lakas at mana. Pero sabi ni Creel, mahirap iyon habang napapalibutan. Napansin ni Arthur na walang patutunguhan ang laban kaya siya ang kumilos. Inutusan niya si Lucas habang siya ang susuporta. Nang hindi naghihintay, nilinis niya ang likuran,
kaya gumamit si Lucas ng malakas na fire spell. Isa-isang sumabog ang mga Batrunners sa kisame. Inamin ni Arthur na mahusay iyon pero sobra naman. Pinagalitan siya ni Broad dahil kabaligtaran ang ginawa niya sa utos. Sagot ni Lucas, okay lang dahil natapos niya. May ilang gumagalaw muli, kaya nagmadali sila bago mabuhay ulit ang mga ito. Nagpatuloy ang grupo hanggang makarating sa bangin. Inutusan ni Broad si Elijah na gumawa ng hagdan sa pader. Siya ang unang bumaba at pinasunod ang iba ng masigurong ligtas. Maingat silang sumunod, pero nahuli si Samantha, kaya tinulungan siya ni Oliver dahil sa takot niya sa taas. Pagdating sa ibaba, sinabi ni Broad na may daan papunta sa pinakailalim. Nagtaka si Samantha sa kanyang tono, kaya paliwanag niya, nandoon iyon dati. Hinimok ni Creel ang lahat na magpatuloy para makuha agad ang kayamanan. Nagpatuloy sila. Nagyabang si Lucas na siya ang nagligtas sa kanila. Sumang-ayon si Arthur at Elijah, pero pinaalalahanan siya ni Jasmine na huwag magsayang ng mana. Sa isang bahagi, natapakan ni Samantha ang bato at na-activate ang bitag. Agad siyang itinulak ni Arthur para iligtas. Sa pagbagsak nila, marami pang bitag ang na-trigger, pero ginamit ni Arthur ang espada para sirain ang mga sibat na bato. Nabigla ang lahat dahil hindi binanggit ni Broad ang mga bitag. Tinanong siya ni Reginald, pero siya ang pinaka-natakot, hindi rin niya alam. Ayon sa lalaking kumuha sa kanya, walang bitag at walang matinding halimaw, immortal lang ang mga nilalang. Kailangan lang silang mapigil. Binigyan pa siya ng mapa papunta sa ilalim. Ngayon, naguluhan si Broad dahil mali ang lahat ng impormasyon. Kahit takot, pinilit niyang kumalma at pinayuhan ang lahat na mag-ingat. Nagpatuloy sila, hanggang sa maramdaman ni Creel ang init. Akala ni Reginald imahinasyon lang, pero sinabi ni Samantha na nararamdaman din niya ito. Sinabi ni Broad na may kakaiba, at tinanong siya ni Lucas kung ganito rin ba dati. Wala siyang malinaw na sagot. Para kay Arthur, marahil ito ay dulot ng matinding presyong nagmumula sa unahan. Akala nila wala nang lalala pa, biglang may sumangga na singaw mula sa mga pader at yumanig ang lupa. Hindi alam ni Broad ang nangyayari. Kaya nainis si Reginald at tinanong kung nagsiyasat ba talaga siya. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Broad, halos magwala si Reginald, pero bago pa siya kumilos, isang dambuhalang uod ang sumulpot mula sa lupa. Agad kumilos si Creel, sinalag gamit ang kalasag at itinulak ang halimaw palayo. Mabilis itong umurong sa ilalim, kaya lalo pang kinulit ni Reginald si Broad para magsabi ng totoo. Paliwanag ni Broad, ang kliyente ang nagbigay ng detalye at mapa. Alam niya ang Batrunners, pero hindi ang mga bitag at ang higanteng uod, ibig sabihin, may mana beast na hindi dapat naroon. Nilinaw ni Creel na hindi basta lumilitaw ang bagong mana beast sa dungeon, kaya may mali. Tahimik na inisip ni Arthur na baka matagal nang naroon ang halimaw at niloko lang si Broad. Lalong nabahala ang lahat, habang nag-iisip, lihim na nilapitan ni Oliver si Samantha at pinasunod siya. Nag-alinlangan si Samantha. Pero sinabi ni Oliver na nagsisinungaling si Broad at mamamatay sila kung susunod pa. Kaya gusto niyang kunin ang kayamanan habang abala ang iba. Ayaw ni Samantha iwan ang grupo, pero hinayla siya ni Oliver. Nararamdaman ni Arthur ang kakaiba kaya pinatigil sila. Tumanggi si Oliver at sinabing hindi siya mamamatay kasama nila. Bago sila makaalis, inutusan ni Arthur si Lucas at agad inalis si Samantha kay Oliver. Pagbalik sa grupo, gumawa si Lucas ng barrier at pinapasok si Oliver. Pero tumanggi ito. Biglang sumabog ang lava mula sa pader. Sinubukan ni Samantha siyang iligtas, pero nang mawala ang usok, mga buto na lang niya ang natira. Lumapit si Arthur, kinuha ang bato sa staff nito at ibinigay kay Samantha, sinabing palitan niya ito para mas lumakas. Inutusan niyang umalis agad ang lahat bago may panibagong pagsabog. Habang umuusad, muling lumitaw ang higanteng uod. Ginamit ni Creel ang kalasag tulad kanina, pero hindi umatras ang halimaw. Inutusan ni Broad sina Samantha at Elijah na umatake. Agad gumamit ng magic si Samantha at napansin niyang mas malakas na ang staff niya. Sumunod si Elijah, pero kulang ang epekto, kaya naisip ni Broad na kulang sila sa lakas. Inutusan niya si Jasmine na guluhin ang uod habang pinukpok ni Reginald ang ulo nito. Pinahanap naman kina Arthur at Lucas ang kahinaan, pero natakot si Lucas. Habang ginugulo ng dalawa ang halimaw, napansin ni Arthur na baka mas epektibo ang mas matinding init.
Nang tumutok ang uod kina Jasmine at Broad, hinato ni Reginald ang ulo nito. Ngunit agad siyang tinamaan pabalik at tumilapon. Saglit na nasunog ang halimaw, kaya sumugod si Arthur at umatake. Samantala, nanatiling nakatayo si Lucas, nanginginig sa takot. Biglang sinugod siya ng uod, pero agad siyang iniligtas ni Arthur habang umatake si Jasmine sa ulo nito. Dahil dito, umurong ang halimaw. Inutusan ni Broad si Lucas na umatake bago ito mawala, pero hindi siya kumilos, kaya nakatakas ang uod. Sinabi ni Broad na ligtas sila sandali kaya umusad agad. Biglang yumanig muli ang lupa. Napagtanto ni Arthur na hindi sila pinapatay ng uod, pinapalipas lang ang oras bago sumabog muli. Kaya agad niyang pinagawan ng barrier si Lucas. Ngunit nakahiga lang ito, paralisado sa takot. Wala ng oras, kaya pinrotektahan ni Arthur si Lucas gamit ang espada laban sa pagsabog. Nagtago ang lahat hanggat kaya, at nang tumigil ang pagsabog, nakita ni Arthur na ligtas si Lucas. Pero galit ito at sinabing hindi niya kailangan ng tulong. Nakabangon si Samantha at nagsabing ayos siya. Pero nang tingnan si Broad, natakot siya, wala na itong isang braso. Agad siyang tinulungan ni Creel at Reginald. Pagdating sa ligtas na lugar, sinunog ni Arthur ang sugat para mapigil ang dugo. Pagkatapos, binalutan ito ni Samantha. Binigyan ni Creel si Arthur ng pagkain, ang paborito niyang sandwich. Sinabi niyang gawa iyon ng kanyang nobya. Nagpasalamat si Arthur at sinabing masarap. Nabanggit ni Creel na plano nilang magbukas ng bakery. Sinabi ni Arthur na mahusay ang recipe. Naputol ang usapan nang marinig ang galit ni Lucas. Sinisi niya ang sitwasyon, sinabing sumama siya dahil AA rank ang leader, pero ngayon kulang na ito ng braso at wala na ang emitter. Pinagsabihan siya ni Broad, pinaalalahan nang wala siyang nagawa at iniligtas pa siya ni Arthur. Lalong nagalit si Lucas, pero pinigilan siya ni Reginald. Patuloy siyang sinisi ni Broad, sinabing kung gumawa lang siya ng barrier, hindi mawawala ang kanyang braso. Sumigaw si Lucas, pero pinutol ni Arthur ang away. Sinabi ni Arthur na walang saysay ang sisihan. Kailangan nilang magpasya, ipagpapatuloy ba nila o sisuko. Binalaan niyang may iba pang lihim at delikado ang pag-aalinlangan. Sa huli, inamin ni Broad na nagsinungaling siya, hindi niya talaga nasiyasat ang dungeon at umasa lang sa kliyente. Nabigla ang lahat, pero inaasahan na ito ni Arthur. Sinabi ni Broad na ayaw niyang umatras, marahil ito na ang huli niyang dungeon. Sinabi ni Jasmine na umatras na sila, at sumang-ayon si Samantha dahil sa sugat ni Broad. Ngunit iginiit nitong kahit kulang ang braso, AA rank pa rin siya. Inamin ni Reginald na mahirap na ring umatras ngayon, at umaasang totoo ang Magic Stone. Tiniyak ni Broad na naroon ito at hinikayat ang lahat na magpatuloy. Alam ni Arthur na mapanganib alinman ang piliin, kaya pumayag siya. Ipinasa ni Broad ang pamumuno kay Arthur dahil sa maayos nitong pagharap sa panganib. Tinanggap ni Arthur ang papel at nagpatuloy ang grupo hanggang makarating sa isang napakalaking pinto. Ayon kay Broad, nasa likod nito ang daan pababa, kaya pumasok sila at natagpuan ang isang malawak na bukas na lugar. Nakita agad ng grupo na ang pinakamababang palapag ng dungeon ay puno ng naggagandahang kristal. May kakaibang init ding bumabalot sa lugar, dahilan para maging komportable ang pakiramdam nila. Nakakita rin sila ng mga bulaklak na hindi pa nila kailanman nakita noon. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, nakakaramdam si Arthur ng matinding kaba. Bukod pa rito, nababalot ang buong lugar ng misteryosong hamog at hindi tugma ang temperatura sa itsura ng kapaligiran. Habang naglalakad sila, napansin ni Arthur na parang paikot-ikot lang sila dahil paulit-ulit niyang nakikita ang parehong mga bulaklak. Ipinaalala ni Adam Krentz na dumaan sila sa iisang entrada, ngunit naguluhan si Samantha nang banggitin niyang tila may isa pang pasukan. Tiningnan ni Helen ang mapa at nilinaw na iisa lang talaga ang entrada. Nalito si Elijah dahil wala naman siyang nakikitang ibang lagusan, ngunit iginiit ni Lucas na nasa harap lang nila ito. Lalong nagtaka ang lahat nang sabihin ni Arthur na wala rin siyang nakikitang entrada. Mabilis na naunawaan ni Arthur na ang hamog ay lumilikha ng magkakaibang ilusyon para sa bawat isa at tila kinokontrol nito ang kanilang isipan. Agad niyang binalaan ang lahat na huwag magpalinlang sa kanilang nakikita. Maya-maya, naramdaman ni Jasmine na namamanhid ang kanyang pandama habang si Elijah naman ay tila nawawala sa sarili.
Agad siyang pinabalik ni Arthur sa katinoan at sinabi niyang kailangan nilang umalis agad. Tutol kaagad si Lucas. Inakusahan niya si Arthur na duwag at sinabing maaari silang umalis pagkatapos nilang makuha ang Magic Stone. Tinanong siya ni Arthur kung wala ba siyang pakialam na matrap sila roon, ngunit sinabi ni Lucas na sundan lang nila siya at makakalabas din sila ng madali. Sinubukan ni Elijah na paalalahanan siya sa nangyari kay Durden Walker, ngunit umamin si Reginald na mas mabuting magpatuloy sila. Sumang-ayon din si Samantha dahil ayaw niyang masayang ang pagpunta nila roon at kailangan din niya ng pera. Iminungkahi ni Adam na manatiling leader si Helen, habang hiniling naman ni Jasmine kay Arthur na manatili dahil kailangan nilang tapusin ang misyon. Lalong nalito si Elijah sa ikilos nila. Naisip ni Arthur na minamanipula ng hamog ang kanilang mga pagnanasa. Dahil tila sila na lang ni Elijah ang matino, tinanong siya nito kung ano ang dapat gawin. Sinabi ni Arthur na kailangan nilang pilitin ang iba na sumama pabalik. Biglang nawalan sa sarili si Adam at nakita niya ang kanyang kasintahang si Clara sa malayo. Tinawag niya ito at sinabing alam niyang hindi talaga ito namatay. Sinubukan siyang pigilan ni Arthur ngunit hindi siya nakinig at tumakbo papunta sa ilusyon. Bago pa man nila siya maabutin, tuluyan siyang nilamon ng hamog. Doon naunawaan ni Arthur na nililikha ng hamog ang pinakamalalalim na kagustuhan ng bawat tao. Sumunod namang nabitag si Lucas sa ilusyon kung saan nakita niya ang kanyang kuya na pinupuri siya bilang tunay na miyembro ng pamilyang Wykes. Sinabi nitong magiging pinakadakilang mage siya balang araw at wala nang mangungutya sa kanya bilang anak ng alipin. Ngunit nang marinig iyon, napalitan ng galit at hinanakit ang mukha ni Lucas. Mabuti na lamang at natawag siya ni Elijah pabalik sa realidad. Si Jasmine naman ay nakakita ng alaala noong bata pa siya kasama ang kanyang ama. Binati siya nito sa kanyang kaarawan at ipinahayag na karapat-dapat siyang maging tagapagmana ng Flamesworth Estate dahil sa kanyang talento bilang fire mage. Lalong lumalim si Jasmine sa ilusyon kaya agad siyang hinawakan ni Arthur upang ibalik sa katinoan. Nang tanungin siya ni Jasmine kung may nakita rin ba siya, sinabi niyang wala. Marahil dahil ang pinakamalalim niyang hangarin ay mapanatiling ligtas silang lahat. Kasunod nito, nakita nilang sumisigaw si Helen laban sa mga mana beast na hindi naman totoo. Buong lakas nitong winawasiwas ang espada habang ipinagmamalaking isa siyang A-rank adventurer. Samantala, nabitag din si Samantha sa ilusyon kung saan nakita niya ang hinahanap niyang Magic Stone. Bago niya ito maabot, tinawag siya ni Arthur at naglaho ang ilusyon. Nang tuluyan niyang maintindihan ang panganib, sinabi niyang gusto na niyang umuwi. Pinakalma siya ni Arthur at hiniling na gamitin muna niya ang kanyang magic upang protektahan silang lahat mula sa hamog. Gumawa si Samantha ng malaking water dome na pumihil sa paglapit ng hamog. Nang kumalma ang lahat, tinanong ni Arthur si Jasmine kung kaya nitong alisin ang hamog. Hindi raw niya ito kayang mawala ng tuluyan ngunit maaari niyang buksan ang daan. Sa isang malakas na spell, nilinis niya ang malaking bahagi ng hamog at doon nila nakita ang napakaraming baging na gumagapang sa ilalim nila. Napagtanto ni Arthur na ginagamit ng hamog ang ilusyon upang hilahin sila papunta sa mga baging. Ngunit mabilis ding bumalik ang hamog at lalong nawawala sa katinoan si Helen. Sumugod ito sa mga baging habang tumatawa at walang habas na pinuputol ang mga ito. Sinubukan siyang pigilan ni Elijah ngunit huli na. Inutusan ni Arthur si Lucas na sunugin ang mga baging. Gumamit si Lucas ng malalakas na apoy ngunit hindi ito umepekto dahil patuloy pa ring gumagalaw ang mga baging. Kaya inutusan ni Arthur sina Elijah at Reginald na bantayan ang likuran habang sila ni Jasmine ang gagawa ng daan. Mabilis nilang pinutol ang mga baging ngunit agad din itong tumutubo muli. Binalutan ni Arthur ng apoy ang kanyang mga espada at sinunog ang lupa sa paligid. Sa pagkakataong iyon, tuluyang nasunog ang mga baging. Tinulungan siya ni Jasmine na putulin ang natitira habang siya naman ang sumusunog sa mga ito. Naiinis si Lucas dahil nagagawa ni Arthur ang hindi niya magawa, ngunit hindi siya pinansin ni Arthur at nangakong ilalabas niya silang lahat ng buhay. Biglang nabihag ng mga baging si Helen kaya agad siyang iniligtas ni Arthur. Habang papalapit na sa limitasyon ng grupo, napansin ni Arthur na napakaraming halumigmig sa lugar kaya hindi sapat ang apoy. Naisip niyang may malaking pinagmumulan ng tubig sa ilalim ng halaman. Kaya hiniling niya kay Samantha na gamitin ang kanyang magic upang patuyuin ang mga baging. Nang gawin niya ito, tuluyang natuyo at hindi na muling tumubo ang mga baging.
Pagkatapos noon, sinabi ni Arthur na kailangan nilang hanapin si Adam at makaalis agad. Ipinaliwanag ni Reginald na si Clara ang kasintahan ni Adam at namatay ito sa isang dungeon noon kaya nais niyang tuparin ang pangarap nilang dalawa. Habang naghahanap sila, muling lumapot ang hamog at gumalaw muli ang mga baging. Sinabi ni Arthur na kailangan nila ng mas malakas na apoy upang mapabagal ang mga ito. Habang nakikipaglaban sila, biglang naglaho ang hamog at lumitaw ang isang napakalaking S-class mana beast. Nabigla ang lahat nang makita ang Elderwood Guardian. Ipinaliwanag ni Jasmine na nababasa lamang niya noon ang tungkol sa halimaw na iyon. Agad na naisip ni Arthur na ang hamog at mga baging ay mula mismo sa halimaw. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang makita nila si Adam na nakabihag sa katawan nito, nababalot ng mga baging habang tinatawag si Clara. Nawalan ng katinoan si Helen at walang takot na sumugod sa halimaw ngunit agad siyang pinabagsak ng malalaking baging. Tumakbo si Reginald upang iligtas siya gamit ang kanyang makapal na armor magic. Sinubukan siyang pigilan ni Arthur dahil imposibleng talunin ang halimaw, ngunit hindi siya nakinig. Habang lumalala ang laban, pinrotektahan ni Elijah si Helen gamit ang earth wall. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Jasmine si Arthur at nakiusap na tumakas na silang dalawa dahil hindi niya kayang iligtas ang lahat. Ngunit sinabi ni Arthur na nangako siyang ilalabas silang lahat ng buhay. Agad siyang sumugod upang iligtas si Samantha habang inutusan si Elijah na tulungan si Helen. Napansin ni Arthur na tila silang dalawa ni Jasmine ang puntirya ng halimaw. Naisip niyang kung hindi nila masisira ang pangunahing katawan ng Elderwood Guardian ay mamamatay silang lahat. Dahil hindi sapat ang ordinaryong apoy, gumamit siya ng lightning magic at buong lakas na tinamaan ang halimaw. Saglit itong nagkawatak-watak, ngunit mabilis ding nag-regenerate ang halimaw. Habang nagpapatuloy ang laban, tuluyang nawalan ng loob si Lucas. Kahit paulit-ulit siyang utusan ni Arthur na lumaban, nanatili siyang nakatayo. Maya-maya, nag-iba ang kanyang ekspresyon at itinutok niya ang kanyang staff kay Arthur. Sinabi niyang tungkulin niyang mabuhay bilang miyembro ng pamilyang Wykes at kailangang magsakripisyo ni Arthur para dito. Bago pa makakilos si Jasmine, pinasabog ni Lucas si Arthur at pinalipad ito hanggang bumagsak sa malaking bato. Pagkatapos nito, inatake rin niya sina Jasmine at Elijah. Ginamit ni Elijah ang kanyang magic upang harangin ang mga pagsabog ngunit tinamaan pa rin siya kalaunan. Ipinahayag ni Lucas na hindi mahalaga ang buhay ng mga karaniwang tao kumpara sa kanya. Pinabagsak pa niya ang kisame upang matabyunan sila ng mga kristal. Habang umiiwas si Elijah, muntik na siyang mapatay ng mga baging ngunit biglang sumulpot si Helen at pinutol ang mga ito. Gayunpaman, agad ding nag-regenerate ang halimaw at tinusok si Helen ng mga baging. Hindi na makagalaw si Arthur dahil sa matinding pinsala, ngunit nang makita niyang tumakas na si Lucas at wala ng ibang paraan, nagpasya siyang gamitin ang kapangyarihang matagal ng pinaghirapan ni Virian ng kaharian ng Eleanor. Unti-unting nabalot ng lilang kidlat at kristal ang kanyang katawan habang winawasak ng enerhiya ang paligid. Ginamit ni Arthur ang Absolute Zero at sa isang malakas na atake ay ginawang kristal ang buong katawan ng Elderwood Guardian. Kaagad siyang nawalan ng malay matapos gamitin ang kapangyarihang iyon. Habang gumuho ang buong silid, napagtanto ni Elijah na ang Elderwood Guardian pala ang nagpapanatili sa buong lugar. Samantala, sa Xyres, biglang kumislap ng pula ang singsing ni Alice bilang babala na may nangyari kay Arthur. Sa kabilang banda, tahimik lamang na pinanood ng misteryosong lalaking may pakana ng lahat ang nangyari at namanghang makita ang tunay na kapangyarihan ni Arthur kahit isa lamang siyang A-rank augment. Lumipas ang ilang oras matapos ang pagbagsak ng dungeon raid, nakalabas si Lucas nang mag-isa mula sa ilalim ng gumuhong kuweba. Sa sandaling makita niya sina Sheehan at ang mga bantay nito, agad niyang ibinalita ang masaklap na pangyayari na ang kanyang buong grupo ay nalipol at hindi na nakaligtas sa trahedya sa loob ng dungeon. Samantala, sa labas, labis ang pag-aalala ni Alice para kay Arthur. Ramdam niya sa kanyang kalooban na may masamang nangyari sa kanyang anak, at hindi niya maalis ang matinding pagkabahala. Sinubukan siyang pakalmayan ni Reynolds, sinasabi na kasama ni Arthur si Jasmine kaya malamang ay ligtas ito. Ngunit kahit ganoon, hindi mapawi ang kaba ni Alice, lalo na nang mapansin niya ang kanyang kumikinang na singsing, na tila may koneksyon kay Arthur, at sinabing may masamang kutob siya. Upang maibsan ang kanyang pag-aalala,
Sinabi ni Reynolds na siya na mismo ang mag-uulat sa guild upang maimbestigahan ang sitwasyon at hindi na kailangang mag-alala pa si Alice. Sa loob ng dungeon, nagising si Arthur at agad niyang nakita si Elijah sa kanyang tabi. Labis ang ginhawa sa mukha ni Elijah nang makita niyang nagkamalay si Arthur. Gayunpaman, kahit nakaligtas si Arthur, mahina pa rin ang kanyang katawan at halos hindi siya makagalaw dahil sa matinding pinsala. Kaya naman, hiniling niya kay Elijah na gamitin ang isa sa mga mahiwagang hiyas na nakakabit sa kanyang guwantes. Walang pag-aalinlangan, dinurog ni Elijah ang isa sa maliliit na hiyas, at agad na lumabas ang healing magic na bomb alat sa katawan ni Arthur. Mabilis na pinapawi ang kanyang mga sugat at pinapabalik ang lakas niya. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang malay, naalala ni Arthur ang mga naganap sa pagbagsak ng Elderwoods Dungeon, kabilang ang pagtataksil at pagtakas ni Lucas habang gumuho ang paligid. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya, mas inuna pa rin niya ang kalagayan ni Jasmine. Agad niyang tinanong si Elijah kung maayos ba ito. Ipinaliwanag ni Elijah na nasa tabi lamang si Jasmine ngunit siya ay direktang tinamaan ng malakas na spell ni Lucas at walang proteksyon ng mana sa kanyang katawan. Kaya maaaring may internal injuries siya. Ginawa ni Elijah ang kanyang makakaya gamit ang first aid, ngunit hindi pa rin ito nagkamalay. Dahil dito, agad na ginamit ni Arthur ang isa pang healing gem upang tuluyang gamutin si Jasmine. Unti-unting gaman ang kanyang paghinga at nabawasan ang pinsala ng kanyang katawan. Nakahinga ng maluwag si Arthur nang makita ang pagpapabuti ng kanyang kondisyon. Sinabi niya na mabuti na lamang at ibinigay ng kanyang ina ang mga healing gems na iyon. Habang gumagaling si Arthur, napansin ni Elijah ang kanyang pagkatao. Sinabi niyang nagtataka siya kung bakit ang isang masked swordsman na katulad niya ay kaedad lamang nila. Sa sandaling iyon, napansin ni Arthur na nawawala ang kanyang maskara, kaya nabunyag ang kanyang tunay na mukha. Agad namang humingi ng paumanhin si Elijah, sinasabing hindi niya ito mahanap kaya hindi niya sinasadyang makita ang kanyang mukha. Tinanong ni Arthur kung nasaan ang kanyang espada, ang maitim na tungkod na lagi niyang dala. Mabuti na lamang at nahanap ito ni Elijah at itinago para sa kanya. Nagpasalamat si Arthur kay Elijah dahil iniligtas siya nito pati na rin si Jasmine. Alam niyang maaari itong tumakas at pabayaan sila, ngunit hindi niya ginawa. Nahihiyang sinabi ni Elijah na kung ginawa niya iyon, magiging katulad lamang siya ni Lucas. Tumawa si Arthur at sinabing hindi ganoon ang ibig niyang sabihin, ngunit malinaw kay Elijah na hindi niya hahayaan na makatakas si Lucas matapos ang ginawa nito. Tinanong ni Elijah si Arthur kung bakit hindi siya tumakas nang lumitaw ang guardian spirit ng Elderwoods. Lalo na't si Jasmine ay gustong tumakas. Sagot ni Arthur, pabiro ngunit may katotohanan, na hindi iniiwan ng hari ang kanyang mga tauhan. Pareho silang natawa, ngunit kalaunan ay inamin ni Arthur na may ipinangako siya, protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Napaisip si Elijah sa bigat ng kanyang pahayag at nagtaka kung anong uri ng buhay ang pinanggalingan niya. Tinanong ni Arthur kung gaano siya katagal na walan ng malay, at sinabi ni Elijah na humigit kumulang 1 araw na. Dahil hindi pa maaaring gumalaw si Jasmine, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Inamin ni Arthur ang kanyang tunay na pangalan at sinabi kay Elijah na tawagin na lamang siyang Art. Napansin din nila ang kanilang paligid, at napag-alaman na ang silungan ay gawa mismo ni Elijah gamit ang kanyang mahika habang gumuho ang kuweba. Napag-isip ni Arthur na hindi dapat basta nakalilikha ng metal mula sa wala, kaya napagpasyahan niyang maaaring may lahing dwarf si Elijah. Ngunit inamin ni Elijah na hindi rin siya sigurado sa kanyang pinagmulan. Lumaki siya sa Darb at inalagaan ni Elder Ray Diaz, ngunit hindi kailanman nabanggit ang tungkol sa kanyang mga magulang. May mga alaala lamang siyang malabo at malungkot mula sa kanyang kabataan. Nang umabot siya sa Deep Orange stage ng kanyang kapangyarihan, bigla siyang nawalan ng malay at nagising na napapalibutan ng mga metal na haligi. Dahil dito, pinayuhan siya ni Elder Ray Diaz na lisanin ang Darb at maglakbay. Simula noon, hindi niya lubos maunawaan ang kanyang kapangyarihan at minsan ay nararamdaman muli ang parehong kakaibang sensasyon. Na sa tingin niya ay konektado sa kanyang mga magulang at kapalaran. Habang nag-uusap, biglang gumalaw si Jasmine sa kanyang pagkakatulog at nagbulong tungkol sa isda, na nagdulot ng kaunting ginhawa sa tensyon sa paligid. Humingi ng paumanhin si Elijah dahil sa bigat ng kanyang kwento, ngunit sinabi ni Arthur na ayos lang ito. Pagkatapos nito,
Tinanong ni Elijah si Arthur tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Arthur na siya ay isang augment na kayang gumamit ng 4 na pangunahing elemento. Pati na rin ng yelo at kidlat. Labis itong ikinagulat ni Elijah na halos mauntog siya sa metal na pader sa sobrang gulat. Sinabi pa ni Arthur na isa rin siyang beast tamer, at ang nakita ni Elijah ay ang kanyang beast wheel. Lalo pang naguluhan si Elijah dahil hindi niya ito maintindihan. Nalaman din nila na si Arthur ay 11 taong gulang, habang si Elijah ay 12. Bagamat si Elijah ang mas matanda, inamin niyang wala itong epekto dahil sa lakas at kakayahan ni Arthur. Habang nagtatawanan sila, muling bumalik ang bigat ng sitwasyon dahil sa mga sugat ni Arthur. Ginamit ni Arthur ang huling hilang gem upang ganap na pagalingin si Jasmine. Agad siyang nagising at walang pag-aalinlangan na niyakap si Arthur habang umiiyak at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Pinakalma siya ni Arthur at sinabing walang kasalanan, ngunit sinabi ni Jasmine na nabigo siyang protektahan siya. Inamin ni Arthur na siya ang may kasalanan dahil siya ang nagdala sa kanya sa panganib. Habang magkayakap, napansin ni Arthur ang kanyang kaliitan ngunit agad itong naantala dahil sa sakit ng kanyang sugat. Humingi ng paumanhin si Jasmine at napagtanto nilang kailangan na nilang makalabas. Gumamit si Elijah ng mahika upang hanapin ang daan palabas. Natagpuan nila ang buong paligid na puno ng kristal. Sinabi ni Elijah na maaaring wala na sina Reginald at Bold bago pa gumuho ang Elder Woods. Si Samantha ay nailigtas niya sa pamamagitan ng pansamantalang silungan, ngunit sugatan pa rin ito. Natagpuan din ni Arthur ang kanyang sirang maskara at kinuha ito. Sinuri ni Arthur ang kakayahan ni Elijah at napagtanto niyang napakalakas nito. Sinabi ni Elijah na buhay si Samantha ngunit may sugat pa rin sa binti na tila pinipigilan ng isang baging. Pinigilan ni Arthur ang paghawak dito dahil nagsisilbi itong splint. Sa kalaunan, muling nagsimulang gumuho ang kuweba kaya napilitan silang tumakas. Pagdating sa pasukan, hinaranggan sila ng malaking kristal. Sinubukan itong sirain ni Elijah ngunit hindi ito gumalaw. Si Arthur mismo ang bumasag dito at nakalabas sila. Ngunit napalibutan pa rin sila ng mga halimaw. Napilitan silang tumakas sa ibang ruta, ngunit natagpuan nila ang tubig sa ilalim ng lupa. Habang bumabaha ang lugar, sumisid sila at tinulungan ni Jasmine ang grupo sa pamamagitan ng air bubble magic. Matapos ang kaguluhan, nagising si Arthur sa ibang lugar ngunit napalibutan sila ng mga higanteng uod na halimaw. Muli silang lumaban, ngunit unti-unting nanghihina ang grupo. Habang halos bumagsak na si Arthur, biglang dumating si Sylvie, ang kanyang dragon partner. At nilipol ang mga halimaw. Labis na nagulat si Elijah nang makita ang isang tunay na dragon. Ipinaliwanag ni Arthur na si Sylvie ay kanyang kasama at kailangan itong ilihim dahil bihira at itinuturing na extinct ang mga dragon. Sumakay sila kay Sylvie at nakalabas ng dungeon. Pagdating sa labas, ibinalik ni Sylvie ang kanyang maliit na anyo. Nagising si Samantha at ibinigay ang beast core ng Elder Woods kay Arthur bilang gantimpala, na kalaunan ay tinanggap niya. Sumulat si Arthur ng mensahe para sa kanyang mga magulang gamit ang magic scroll upang ipaalam na siya ay ligtas. Pagkatapos nito, dumating ang rescue team ng guild at inasikaso ang mga sugatan. Si Arthur ay muling nagsuot ng mask upang itago ang kanyang pagkatao. Sa guild headquarters, inabisuhan ang guild master tungkol sa nangyari. Habang nagpapagaling ang lahat, si Arthur ay nakikipaglaro kay Sylvie sa kanyang silid. Ngunit nang kumatok ang pinto, agad niyang isinuot muli ang maskara. Pumasok ang guildmaster at binanggit na ang dungeon raid ay hindi autorisado at may reklamo laban sa kanilang grupo. Dahil dito, magkakaroon ng pagdinig ang guild council upang imbestigahan ang buong pangyayari.